Kasunod nga po ng pagkampiyon ng Boston Celtics, nagre-ready na nga po ang kanilang buong team sa gaganaping championship parade sa kanilang syudad ng Boston na gaganapin sa June 22. Maliban dyan, naghahanda rin naman nga sila sa kanilang gagawing plano sa off-season, especially sa pagbukas ng free agency, gayong gusto rin naman nga po nilang mag back-to-back championship. At sa kaswertehang palad, hindi rin naman nga po masyadong mamumroblema ang Celtics, gayong ayon sa inilabas na balita, meron pa nga pong natitirang kontrata sa kanilang team ang kanilang mga mahalagang players na sina Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Al Horford at maging ang kanilang sixth man na si Peyton Pritchard. Para nga sa kaalaman ng lahat, mayroon lamang nga sila ngayon dalawang player na magiging free agent at sila nga ay sina Luke Kornet at si Xavier Tillman na pareho rin naman tapos na ang kontrata sa Boston Celtics. Samantala, mismong agent na ni LeBron mga idol na si Rich Paul ang nagsabi, hindi nga daw po kukunin ng kanyang player ang natitira nitong player option sa Lakers na nagkakahalaga ng $51 million para sa susunod na season. Ibig sabihin, tuluyan na nga itong magiging ganap na free agents once na magbukas na ang free agency sa July. At base nga sa ibinulgar ng isang insider, itetest rin naman nga po ni LeBron ang kanyang free agency upang malaman kung merong kupunan ng magbibigay sa kanya ng mas magandang kontrata. At ayon nga sa source nito, 15 teams ang inaasahang makikipagnegosasyon para makuha ang kanyang serbisyo. Sila nga ay ang kinabibilangan ng Dallas Mavericks, Golden State Warriors, ang kanyang team na Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Brooklyn Nets, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Charlotte Hornets at ang Orlando Magic. Sa kabila nga po ng edad nito na 40 years old at ang katotohanan na bilang na lamang ang kanyang taon sa NBA ay pinag-aagawan para naman siya ng maraming kupunan since siya lang naman ang nag-iisang player ngayon na kayang makapagbigay sa kanila ng malaking exposure sa media araw-araw. Ibig sabihin sigurado nga po na mas lalaki ang kanilang kita kung sakaling makuha nila ito. Samantala, dito naman marami nga po mga analyst ngayon ang naniniwala na magiging ganap ng contender ang San Antonio Spurs sa susunod na taon dahil kay Victor Wembanyama. Ngunit hindi rin naman nga nito kakayaning mag-isang buhatin since aminin man natin sa hindi, kailangan nga po niya ng ibang makakatulong at yan nga ang balak gawin ng San Antonio. Ayon nga po sa inilabas na balita, plano nga po ng kanilang front office na kumuha ng veteranong player na tutulong kay Wembanyama sa pamamagitan ng trade. Sa katunayan, willing na rin naman nga silang gamitin at i-offer ang kanilang hawak ngayon na 4th overall pick at 8th overall pick. At sa kaswertehang palad, hindi na rin naman mahihirapan ang Spurs na makakuha ng bagong superstar. Base nga sa ibinulgar na balita ng isang insider, may ilang mga superstar na ang gustong makasama at tulungan si Wembanyama sa iisang team kagaya ni Paul George na sinabi mismo sa harap ng media na malapit na nga pong maging competitive ang San Antonio Spurs na isang pahiwatig na gusto niyang maglaro dito since posible nga po siyang umalis sa Los Angeles Clippers. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.